Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Biglaan po tayong nabisita dito po sa opisina ng kilala na noon pa man na talagang mapagmalasakit sa kanyang mga kabarangay na kung saan ay gumagawa at sigurado gagawa pa to ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Chaong, City of Baliwag, Bulacan. Karangalan ko po na ipinakikilala po sa inyo ang tunay na noon pa man ay action man ng Barangay Chaong na si Iginagalang, Barangay Kagawad, Dander, Rivera, Gabriel. Good morning, Konsi. Kumusta na po kayo? Good morning po. Una po ay magandang umaga po sa iyo at sa inyo pong mga followers sa Parehas News. Sa ngayon po ang ating kalagayan ay okay naman po at tayo po ngayon ay kasalukuyan nandito sa aking opisina upang sa pagtatrabaho po, no, para tayo po ay mayroong mga konting income na makakadagdag sa pantulong po sa mga taong nangangailangan dito sa ating lugar. Wow, sana ganun sana all na hindi lang inaasahan ang source ng barangay. Opo, kailangan natin kasi yun, sir, di ba? Parang hindi, daang isang kagawad dapat hindi nakadepende sa isang barangay. Yung po, Baga, tama meron po. tayong another source of income. Oh, tama po ka dyan, Konsi. Pasintabi sa iba eh. Yung iba eh, inaasahan nga lang ang alam na nila yun. Konsi, ang pinakapakit po namin talaga dito, pwede po ba nating malaman o ipaalam sa ating mga kabarangay sa mga panahon po ba na kayo po ay naging barangay kagawad na? Pwede po ba natin ikwento yung mga naging legacy po o accomplishment dito po sa ating barangay? Sige po, bago ko po sagutin yung tanong nyo, no, ayaan nyo po na ilatag ko po kung paano po tayo nagsimula bilang isang serbisyo publiko, no, dito sa Barangay ng Chao. Noong panahon po ng 2007, una po ako lumabas, no, ng aming tahanan at nagpakilala bilang isang SK chairman po ng Barangay ng Chao. Hanggang 2010 po iyon. So after po ng taong iyon, tayo po ay nagpatuloy sa paghahanap ng hanap buhay, trabaho, para atin pong magamit yung atin pong pinag-aralan. Gayon din po, at nung dumating po nung 2023, siguro po panahon na titawag po na calling na masasabi po natin na ang puso po natin ay nasa paglilingkod. Kaya po tayo ay lumahok po nung 2023 elections ng barangay, no, NSK elections, kung saan po tayo po ay pinalad na manalo. Nagpapasalamat po ako sa mga residente ng aming barangay na nagmahal, nagtiwala, no, at pinagkaloob ang kanilang pagtitiwala po sa akin dahil hindi lamang po nila ako ginawang isang kagawad, kundi number 1 kagawad po ng Barangay ng Chao. Congrats! Kaya po, dahil gaya nga po ng sabi ko, tayo po ay nasa panahon ng paglilingkod, kabataan pa lang, hanggang sa gantong edad po ay nasa paglilingkod. Nasa puso na po natin ang paglilingkod sa barangay, sa tao, sa Diyos at sa kapwa. Ano po? Kaya po tayo po ay masaya ang ating puso kapag may mga programa at proyekto po tayong nagagawa para sa kapwa at para sa barangay. At sa kaalaman din po ng lahat, ang inyong pong lingkod, no, si Kagawad Dander Rivera Gabriel po, ay inassign po ng ating punong barangay sa committee po ng appropriation or yung budget po na tinatawag. Kung saan sinisigurado po natin na ang mga pondo o yung perang gugugulin ng barangay napupunta po sa tama at kapaki-pakinabang na programa at proyekto ng barangay. Ayun po, at malayo man po sa ibang committee, pero nagpapasalamat din po sa mga kasamahan ko pong kagawad, bagamat hindi po tayo sa ganitong committee, ay pinaanyayahan na makasama nila sa mga programa dahil gaya po ng tinura ng amin pong kapitan na tayo po ay magtulungan, magtrabaho ng iisa na ang layunin para sa magandang kinabukasan, magandang kapakinabangan ng bawat isang kabarangay po natin dito sa Barangay ng Chao. Wow, napakaganda po ng mensahe ng ating masipag na barangay kagawad. Kagawad, to confirmation lang po, balita po kasi namin na malaki po sahod mo dati bago ka po naging barangay kagawad. Halos umabot po ng 100,000 o 100,000. Pinagpalit po sa gagapurit na honorarium sa barangay. Paano niyo po ba ito nagawa? Pinagpalit niyo po yun, napakalaki po ng sahod niyo, pinagpalit niyo po yung sa liit. Gaya nga po ng aking natura nung sa kanina po, no, na tayo po ay may trabaho sa Manila, 10 taon po tayong naghahanap buhay sa Manila at may magandang sahod. At bakit ko po pinagpalit, no, yung paglilingkod sa barangay na may kakarampot at mababang honorarium na tinatawag po, no? Sapagkat siguro po ang ating puso noon pa man ay nasa kapwa, ang noon pa man ay nasa paglilingkod, no?
tayo po ay sinubok ng pandemic. Doon ko po napatunayan na ang akin pong sarili po siguro ay inihahanda ng Panginoon para sa mga taong may kailangan. Sinubok po tayo ng pandemic kung saan doon po lumabas yung aking skills na kaya ko po palang tumulong sa kapwa. Kaya ko po pala maging bahagi ng kanilang ginhawa sa panahon po ng mga iyon. Kaya po yung aking pong trabaho ay binitawan. Ako po ay wala naman pong pagsisisi sa aking sarili na binitawan ko po yung ganong halaga. Dahil mas mahalaga po sa akin yung makita po natin ang mga kapwa natin na nagbibigay po tayo ng ngiti sa kanila, ng pag-asa sa kanilang sigla. Kahit po tayong mga lingkod barangay ay maliit ang pinagkukunan. Minsan po wala na, minsan kapos na. Pero masaya po sa puso na tayo po ay naging bahagi nila. At alam po naman po natin na ang pagtulong sa kapwa ay parang pagtulong na din. At yun po ay isa sa mga utos ng Panginoon na sana dapat nating ginagawa at bilang isang lingkod ng barangay. Wow, napaka-mensahe po, nakaka-touch po ng mensahe at panayan po namin sa iyo, Konsi. Konsi, ito po ay bukas po ang aming pahayagan po ngayon. Mensahe nga po para sa ating mga mahal na mga kabarangay. Ayun po, sa akin po mga karesidente dito sa Barangay ng Chaong, patuloy po tayong mag-iingat, lalo po sa panahon ngayon, tayo po ay dumaranas ng isang matinding kainit, no? Kainitan ng panahon, puso po ang pagkakasakit, so patuloy po tayong mag-iingat, atin pong bantayan ang ating kalusugan, at maaari po, tayo po ay manatili lang sa bahay kung wala naman tayong gagawin. Lagi po tayo mag-inom ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. At siguraduhin po natin na sa loob ng tahanan ay tayo po ay may masayat, may payapang pamilya. Wow, okay napakaganda po talaga ng pagmensahe po ninyo, Konsi. Ito po last question ko lang po. Bagaman ito po ay nakakabigla, pero alam ko pong kaya mo pong sagutin po ito. Balita po kasi dito sa Barangay Chaong, kayo daw po ay lalabang punong barangay noon pa man. Pero this coming November 2, kung sakali po pang matutuloy ang barangay eleksyon, kayo po ba ay lalahok muli bilang barangay kagawad? At para sa kalinawan na lang din po ng ating mga kabarangay, ano po ba talaga layunin ninyo di sa November 2, 2026? Ayan, kung sakali po na matutuloy po ang ating BSKE o ang Barangay Sangguniang Kabataan Election sa darating na Nobyembre, tayo po ay patuloy na lalaban at maghahatid ng pagtulong at serbisyo publiko sa aming barangay bilang isang barangay kagawad pa din po, no? Dahil naniniwala po ako na sa aking unang termino ay kailangan ko pa po ng maraming karanasan kung sakali mang ako po ay dadali ng Panginoon sa mas mataas na level ng posisyon. Ngayon pa lamang po ay dapat atin itong pinag-aaralan, ngayon pa lang po ay dapat natin itong maranasan, kaya po ang aking desisyon para sa darating na BSKE po sa Nobyembre, tayo po ay lalaban bilang barangay kagawad pa rin po at mananatili po ang ating pagsuporta sa aming pong kasalukuyang punong barangay ng Barangay Chaong, sapagkat wala naman po ako nakikitang pangit or hindi maganda sa kanyang panunungkulan. Kaya ito po ay nararapat lang na suportahan hanggang sa huli. Wow, ayan po mga kaparehas, nalinawan po tayo na si Kagawad Dander pala'y kagawad lang po ang kanyang lalahokin sa susunod kung sakaling matuloy po ang barangay eleksyon. Ayan po mga kaparehas, muli ko pong pinapakilala po sa inyo ang ating pong nakapanayam ngayong umagang ito, ang tunay na action man at mapagmalasakit at may pusong lingkod dito po sa Barangay Chaong na si Ginagalang Barangay Kagawad Dander Rivera Gabriel. Mabuhay ka, Konsi, hanggat gusto mo. Maraming salamat po ulit sa inyong panyaya.